Isang OAS or Old Age Security sa pinakaimportanteng tulong na makukuha natin pag tayo ay tumanda na at nagretiro dito sa Canada. Pero napakaraming Pilipino dito ang hindi naiintindihan kung paano talaga gumagana itong OAS. Dahil dito, marami ang nagkakamali at hindi na ma-maximize yung benefit na dapat makukuha nila mula sa gobyerno. I hope to simplify the explanation para mas marami pa sa ating mga Pilipino, lalo na yung mga approaching retirement na, or kahit malayo ka pa, mabuting magkaroon ka na ng kaalaman tungkol sa government benefit na ito. Para ngayon pa lang maintindihan mo na at lalo mo pang mapagplanuhan ang iyong pagretiro. Welcome back to my channel. My name is Sheila. My goal is to make personal finance easy to understand para mas marami pa sa ating mga kababayan ang maging financially educated dito sa Canada. Kung napanood mo yung last video natin, alam mo na ang CPP or Canada Pension Plan ay base sa lahat ng kinaltas sa sahod mo habang ikaw ay nagtatrabaho dito sa Canada. Para itong forced savings na ginawa ng gobyerno para masigurado na meron kang pera pagdating ng retirement mo, na kahit papano may tulong kang matatanggap. Kung hindi mo pa napanood yung video tungkol sa CPP, i-click mo lang yung link sa description sa baba at ilalagay ko yan para mapanood mo at maintindihan kung paano ba gumagana itong CPP. Ngayon, kung ikukumpara natin sa CPP, iba naman ang OAS. Ang OAS or ang Old Age Security Benefit nga ay walang kinalaman sa kung magkano ang hinulog mo sa kahit anong plano. OAS is a social assistance program o sa madaling salita, tulong ito mula sa gobyerno para sa mga retirees. At ito ay base sa tagal ng residency or paninirahan mo dito sa Canada after age 18. Hindi siya base kung gaano ka katagal nagtrabaho dito or kung magkano yung mga kinita mo. You do not pay into any fund directly. This is a monthly taxable benefit funded by government tax revenue. Ang totoo niyan, pwede kang makakuha ng OAS kahit never kang nag-work dito sa Canada or kahit nagwo-work ka pa ngayon, as long as you meet the eligibility requirements, pwede kang makakuha ng OAS. To be eligible to receive OAS, you must be at least 65 years old or older and be a Canadian citizen or legal resident here in Canada at the time of your application. Para makakuha ka rin ng minimum OAS benefit, kailangan tumira ka dito sa Canada for at least 10 years after age 18. Sa madaling salita, kung dito ka sa Canada magre-retiro, kailangan mo lang tumira dito ng kahit at least 10 taon after mong mag-18 years old para makakuha ka ng minimum amount ng OAS benefit. Pero kung sa ibang bansa ka naman magre-retiro tulad ng Pilipinas, dapat ay naka 20 years kang nanirahan dito sa Canada after age 18 para makatanggap ka ng minimum OAS benefit. At matatanggap mo itong benefit na ito for life kahit nasa Pilipinas ka as long as masatisfy mo yung 20 years residency in Canada. Now, to qualify for the full or maximum OAS benefit naman, you need to have lived in Canada for 40 years after the age of 18. Ibig sabihin, kung simula 18 years old hanggang 65 ay dito ka lang nanirahan dito sa Canada, makukuha mo ang maximum OAS benefit pagdating mo ng 65 years old. Ito tanong ng marami sa ating mga kababayan. Counted na ba ang years sa Canada kahit hindi pa permanent resident? And the answer to that is yes. Counted ang years of residence sa Canada para sa OAS residency kahit hindi ka pa permanent resident, basta legal kang nakatira dito sa Canada. Ibig sabihin, meron kang temporary resident permit, like maybe you have a work permit, you're an international student and you have a study permit, you're a refugee or protected person status, at dapat syempre, physically present ka rin dito sa Canada. Ibig sabihin, kung nagtatrabaho ka dito bilang temporary foreign worker at may legal status ka, pasok yan sa bilang ng taon ng residency na kailangan para sa OAS. So kahit hindi ka pa PR or citizen ngayon, kung eventually mag-a-apply ka at magiging PR, yung mga taon mo dito habang temporary worker ka, counted na lahat yon. May mga nagtatanong naman, paano kung tourist ka dito sa Canada? Counted ba yon sa OAS residency? Unfortunately, hindi po counted ang time mo sa Canada bilang tourist sa OAS residency requirement. Bakit?
Kasi para mapabilang ang taon mo sa Canada para sa OAS, kailangan legal resident ka at may intent kang tumira dito ng matagal na panahon. Ang pagiging tourist ay short term lang at hindi ka residente sa mata ng gobyerno. Let's say 2 years kang tourist sa Canada tapos naging PR ka, yung 2 years na tourist ka, hindi siya counted sa OAS eligibility. Magsisimula lang yung bilang ng residency mo once na naging PR ka or may valid work or study permit ka. Now, ang tanong ng karamihan is how much will you be getting sa OAS? Your OAS benefit depends entirely on the number of years you've lived in Canada after age 18. For the maximum benefit, sabi ko nga, you need to have lived here in Canada for 40 years para makuha mo yung maximum benefit na yan. Kung 30 years ka lang tumira dito, makukuha mo ay 75% lang ng maximum benefit. Kung 20 years ka naman tumira dito, makukuha mo ay 50% kasi kalahati ka lang ng 40 years na tumira dito sa Canada. So makukuha mo lang is kalahati ng maximum OAS benefit. And kung 10 taon ka lang tumira dito, edi 25% lang ang makukuha mong benefit. Ngayong 2025, ang maximum na pwede mong makuha kada buwan kung tumira ka dito ng 40 years sa Canada ay 727.67 a month kung ikaw ay nasa edad na 65 hanggang 74 years old. Kapag tumuntong ka naman ng 75 years old, automatic na nagkakaroon ka ng 10% na dagdag. Kaya magiging $800.44 every month ang matatanggap mo mula sa OAS. And that's if you lived here in Canada for 40 years. Now, to give you guys an example, kung 65 years old ka ngayon at 20 years kang tumira dito sa Canada, i-divide mo lang yung 20 years sa 40 years at ang sagot dyan ay 0.5, ibig sabihin 50% lang ng maximum OAS benefit ang makukuha mo, which is 727.67 as the maximum OAS benefit divided by 2 or 50%. Ang makukuha mo ay 363.83 a month kung magre-retiro ka ngayong 2025 at 20 years kang tumira dito sa Canada. Kung 10 years ka naman dito sa Canada, then the calculation is 10 years divided by 40 years. Ang sagot dyan ay 0.25 or 25% ng maximum OAS benefit ang magiging benefit mo. So, base dun sa maximum benefit natin ngayong 2025, kung this year ka magre-retiro at makukuha mo yung OAS mo, ang makukuha mo ay 181.90 a month mula sa OAS dahil tumira ka dito ng 10 taon. Kung medyo naliliitan ka dyan, pwede mo namang i-delay yung pagkuha ng OAS mo for up to 5 years hanggang age 70. Your monthly benefit will increase by 0.6% for each month you delayed the payment. So kung 1 year mong i-delay, so instead of 65 years old, kukuhanin mo siya at age 66, then you'll get a 7.2% increase in payout. Kung 2 years mo naman siyang i-delay, you'll get a 14.4% increase naman sa payout ng OAS mo. At kung 5 taon mo naman siya i-delay hanggang age 70, you'll get 36% increase in payout and you will get that for the rest of your life. Pero this is something that you need to keep in mind. What will happen to your OAS if you die? Hindi naman natin alam kasi kung kailan tayo mawawala, right? Pero kapag namatay ka, automatic na titigil ang OAS payment mo. Hindi siya kagaya ng CPP na may death benefit na one-time payment after 2,500 at meron survivor's pension para dun sa may mga asawa. That's something to keep in mind when it comes to OAS. Kasi sa OAS, wala itong death benefit. Wala itong survivor benefit kung may asawa ka. At hindi rin siya transferable kahit sa asawa mo o sa anak mo. We don't know when we're going to die, so that's something to keep in mind kasi sayang din kung hindi mo mapapakinabangan itong benefit na ito from the government. And that's it for part 1 ng OAS series natin. Ginawa ko itong short and simple para hindi kayo ma-overwhelm sa information na binibigay ko. Abangan nyo ang part 2 ng OAS episode natin kasi doon pag-uusapan natin ano ba ang mangyayari sa OAS mo kung magre-retire ka sa ibang bansa. Kailan ba dapat kunin ang OAS sa age 65? At kailan ba rin dapat to na mas magandang i-delay na lang? At syempre, pag-uusapan din natin kung paano ba gumagana yung OAS clawback
or recovery tax para maiwasan mong mabawasan ang OAS benefit mo. So make sure to subscribe, like, and follow para di mo mamiss ang susunod nating episode. Hanggang dito na lang at magkita-kita tayong muli sa susunod na episode ng She Loves Finance.